At tayo ang nagdala sa iba't ibang bansa ng tradisyong ito. Kahit nasa Roma, kahit nasa iba't ibang lugar sa Amerika, kung saan may Pilipino, nandun merong simbang gabi. Tayo ay masigla kapag mayroong simbang gabi. Tayo ay nagagalak sapagkat yan nga, papalapit na tayo sa ating Kapaskuhan. 9 days before Christmas. So, this tradition is always about Mary preparing for the birth of His Son, Jesus Christ. Also, the birth of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang tao ang ipanganganak, kundi Diyos na ipanganganak para sa atin. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon tungkol sa buhay ni Juan. Sa Pilipinas, merong parol. Meron tayong mga parol. Kung sinong may mga parol sa bahay, yan ay tradisyon ng isang Pilipino. Meron nga isang kanta, isang lyrics sa isang kanta. Kung kailangang pinakamadilim, mga tala ay mas nagniningning. Gaano man kakapal ang ulap, sa likod nito ay may liwanag. Ang liwanag na ito, nasa ating lahat. Ito yung sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo na si Juan ay isang burning and shining lamp, isang nagniningas na lampara. Hindi siya ang ilaw, siya lamang ang nagsasabi kung ano ang tungkol sa ilaw. The true light which enlightens everyone was coming into the world, which is our Lord Jesus Christ. Sa Pampanga po, ang parol ang nag-originate. Maraming klaseng parol. May mga lalaki at doon meron silang taunang festival tungkol sa parol. Lanterns, palakihan, pagandahan, no? Pero merong mga parol din na maliliit na may ilaw. Tignan natin dito, di ba may mga ilaw. Sabi ni Bishop Ambo na ngayon ay kardinal na, merong dalawang bagay na maaari nating makuha tungkol sa parol. Na ang parol ay nagliliwanag sa ating buhay. Kapag tayo ay nalulungkot daw, dapat magbigay ilaw sa iba. Or kapag tayo ay nalulungkot, tignan natin ang mga ilaw ng parol na kumikislap-kislap, kumukuti-kutitap. Ito ay simbolo ng liwanag sa atin. Kapag tayo ay nasa kalungkutan, madilim ang ating paningin, madilim ang ating iniisip, nasa kadiliman tayo. At wala tayong nakikitang aninag, no? Parang malungkot ang ating buhay. Pero pag may liwanag ang ating mga buhay, nakikita natin ang saya at galak na dala nito. It should give light to others, give light along the way, and give light in the midst of darkness. Sapagkat ang ilaw ay magdadala sa atin sa daan patungo sa ating Panginoon. Noon daw, ang mga parol ay, ang ginagamit nila ay mga kandila lamang. No? Doon sa farm, doon sa mga magsasaka, ito ang gabay nila, lampara lamang. Noong kalaunan, ito ay naging parol. Nilagyan na ng star, hugis star or tala upang ito ay maging parol. Na hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ito din ay simbolo ng parol o ng star, ng liwanag na gumabay sa mga pastol, mga 3 hari patungo sa ipinanganak na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang parol ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Sana ganoon din tayo sa mga buhay ng iba. Katulad ni Juan Bautista, magbigay liwanag tayo sa isa't isa. Kapag isang tao ay malungkot din ang buhay sa iba.
Kapag ikaw daw ay nakasmile sa iba, people will also smile at you. No, parang nagbibigay ito ng buhay sa iyo. Kapag may liwanag, ikaw ay gloomy, ikaw ay ang tawag blooming at sa masaya. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa iba. So sa ebanghelyo din natin ngayon, si Juan ay describe ni Jesus na liwanag. Sana tayo din ay maging liwanag sa iba. Merong isang kanta para maging maliwanag tayo. One Pinoy Christmas song, Give Us a Tip. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Let us not wait for the new year to come. Rather, let us do every single day what the song suggests. Kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Maging mabuti sa iba, mapagbigay sa iba. Dahil kung tayo ay nagmamahalan, siguradong magliliwanag ang buong bayan. Amen.